Bakit galit ang mga Pilipino sa mga Tsino? Isang babaeng Tsino ang nagtungo sa Pilipinas dala ang tanong na ito upang alamin ang dahilan. Pagdating niya, nakuha niya agad ang sagot. Bakit kaya galit ang mga Pilipino sa mga Tsino? Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng isang babaeng Tsino mula pa noong siya'y nasa high school. Siya ay si Chen, isang dalagang mula sa China na kasalukuyang kumukuha ng Philippine Studies sa New Zealand. Upang mahanap ang sagot sa kanyang katanungan, nagpasya siyang maglakbay sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. Sa sandaling pagtapak niya sa Ninoy Aquino International Airport, isang katotohanan ang agad na ipinamukha sa kanya ng mga tanawin at mga titig na walang imik. Isang sagot na natuklasan niya sa kabutihan ng mga hindi niya kakilala. Ano nga ba ang natutunan niya sa Pilipinas? Saan nagmumula ang tahimik na kabaitan? Ano ang tunay na diwa ng pagmamalasakit? Panoorin po ninyo hanggang sa huli. Lumaki si Chen sa isang high-rise condominium sa Shanghai, isang dalagitang mulat sa mundo mula pa sa pagkabata. Ang kanyang mga magulang ay mga propesor sa universidad, kabilang sa mga intelektual, kaya't nabigyan siya ng pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Nang siya'y nasa high school, isang araw ay natuklasan niya ang kultura ng internet sa Pilipinas. Mga compilation ng mga thread mula sa mga forum na isinalin sa wika at mga video na may subtitle. Doon, isang kakaibang mundo na hindi niya alam ang nabuksan sa kanya. Noong una, ito'y simpleng kuryosidad lamang. Ngunit unti-unti na humaling siya sa kakaibang katatawanan, sarkasmo at sa maselang sensibilidad ng mundong iyon. Nang maintindihan niya ang kahulugan ng mga slang tulad ng lodi o petmalu, naramdaman niya ang konteksto ng kultura nito kahit hindi pa siya nag-aaral ng Filipino. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng kanyang mga magulang, haharap siya sa maliit na screen ng kanyang smartphone at magbababad ng ilang oras sa kultura ng internet ng Pilipinas. Ngunit, sa prosesong iyon, isang malaking tinik ang tumusok sa kanyang puso. Isang tinik na nagngangalang katanungan. Ang mga forum at comment section ay puno ng matitinding salita laban sa China. Hindi lamang ito tungkol sa mga usaping politikal. Tila mas emosyonal at mas malalim na pagtanggi ang kanyang naramdaman. Mga turistang Sino, walang modo, ang iingay, hindi sumusunod sa patakaran. Ang mga salitang iyon ay parang patama sa kanya mismo. Nagtaka si Chen, bakit galit ang mga Pilipino sa mga Tsino? Dahil lang ba sa nasyonalidad o dahil sa kasaysayan o mayroon bang mas malalim na hidwaan sa kultura? Ang tanong na ito ay unti-unting lumaki sa kanyang isipan hanggang sa ito na ang naging sentro ng kanyang buhay. Pagdating ng kolehiyo, pinili niya ang University of Auckland sa New Zealand dahil mayroon doong programa para sa Philippine Studies. Ikinatuwa ng kanyang mga magulang ang kanyang desisyon. Magandang magkaroon ng pandaigdigang pananaw, sabi ng kanyang ama. Walang hangganan ang kaalaman, sang-ayon naman ng kanyang ina. Ngunit alam ni Chen sa sarili niya, hindi ito purong akademikong interes, kundi isang personal na obsession. Naghahanap siya ng sagot. Gusto niyang malaman ang pinagmulan ng pagtangging kanyang naramdaman. Naging komportable ang buhay niya sa Auckland. Sa isang lipunang may iba't ibang lahi, lahat ay malayang mamuhay ayon sa kanilang nais. Hindi niya naramdaman na may espesyal na pagtingin sa kanya dahil sa pagiging Tsino. Ngunit kahit sa payapang buhay na iyon, hindi nawala ang tanong sa kanyang isipan. Nagbasa siya ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas sa silid-aklatan, pumasok sa mga klase ng Filipino at nagsulat ng mga sanaysay tungkol sa kulturang Pilipino. Lahat ng iyon ay paraan upang mapalapit sa sagot sa tanong na iyon. Sa tagsibol ng kanyang 2nd taon sa graduate school, nag-apply siya ng research leave sa kanyang propesor. Kailangan ko po ng fieldwork sa Pilipinas, paliwanag niya. Ang pag-aaral sa mismong lugar ay higit na mahalaga kaysa sa anupaman, buong pusong pag-apruba ng propesor, at sa gayon, nagsimulang magplano si Chen ng kanyang 10 araw na paglalakbay sa Pilipinas. Gabi bago ang kanyang pag-alis, hindi siya makatulog, pinaghalong pananabik at kaba. Baka totoo ngang dahil sa nasyonalidad ang pagtangging naramdaman ko. Kung ganoon, paano kaya ako tratuhin sa Pilipinas? Titingnan ba ako ng masama? Lalayuan ba ako ng harapan? O magiging magalang sa labas pero sa loob-loob nila, tinatanggihan ako?
Iba't ibang posibilidad ang umikot sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito, mayroon din siyang isang pag-asa. Baka mali lang ang pagkakaintindi ko. Baka hindi mga Tsino ang tinatanggihan ng mga Pilipino, kundi ibang bagay. Kung mahahanap ko ang sagot na iyon, baka makalaya na ako sa bigat na ito na pasan ko mula pa high school. Sa isiping iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hapon ng Abril nang lumapag siya sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lobby ng airport, na banayad na sinisikatan ng araw ng tagsibol, ay nakakagulat na maingay at magulo. Sa una, naramdaman niyang kakaiba ito. Sa airport ng New Zealand, malayang nag-uusap at nagtatawanan ang mga tao. Pero dito, daan-daang tao ang gumagalaw, nag-uusap at sumisigaw, isang organisadong kaguluhan. Pagkatapos ng immigration, kinuha niya ang kanyang bagahe at nagtungo sa sakayan ng 2P bus. Lalo siyang nagulat sa tanawing bumungad sa loob ng bus. Kahit halos puno ang sasakyan, isang uri ng katahimikan ang namamayani, walang maririnig na ringtone ng cellphone. Kahit ang mga magkatabi ay halos hindi nag-uusap. Ang mga tao ay nagbabasa, nakatitig sa kanilang smartphone o nakapikit lang habang nakaupo. Habang nakaupo, pinag-isipan ni Chen ang kahulugan ng katahimikang ito sa gitna ng ingay sa labas. Ano ito? Takot ba? O kaugalian? Sa mga bus sa New Zealand, normal lang na nag-uusap ang mga tao. Hindi rin bihira ang sumagot ng tawag sa telepono. Walang nag-iisip na masama iyon. Pero dito sa Pilipinas, para bang lahat ay maingat na kumikilos upang hindi makagambala. Habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bintana, naisip niya, ang katahimikang ito ba ay tanda ng pagiging malamig o mayroon itong ibang kahulugan? Hindi pa niya alam ang sagot. Pagdating niya sa Makati, natulala si Chen. Ang bumungad sa kanya ay isang daloy ng tao na marahil ay isa sa pinakamarami sa kasaysayan ng sangkatauhan. Libu-libong tao ang nagsisiksikan sa isang espasyo. Bawat isa ay patungo sa iba't ibang direksyon. Ngunit ang nakakamangha, walang nagkakabanggaan, walang humihinto, walang nahuhuli. Para itong isang makinang perpektong idinisenyo, lahat ay gumagalaw sa ilalim ng isang perpektong kaayusan. Habang naglalakad sa mga underpass, inisip niya ang pinagmulan ng kaayusang ito. Dahil ba sa mga CCTV camera o may mahigpit na batas? Ngunit paglingon niya sa paligid, halos wala siyang makitang pulis. Ibig sabihin, ang kaayusang ito ay kusang nililikha ng mga tao mismo. Para sa kanya, ito'y isang fenomenong hindi niya maunawaan. Nang mag-check-in sa hotel at makapagpahinga sa kanyang silid, tumingin si Chen sa labas ng bintana. Ang dapit hapon ng Makati ay nagsisimula ng magliwanag sa libu-libong ilaw. Sa isang sulok ng lungsod na ito, tiyak na naroon ang sagot na kanyang hinahanap. Bakit galit ang mga Pilipino sa mga Tsino? Upang mahanap ang sagot, pumunta siya rito. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga sa kama ng hotel, nagkaroon siya ng isang kutob. Baka ang sagot na hinahanap ko ay malayong malayo sa aking inaasahan at kapag nalaman ko ang sagot na iyon, baka magbago rin ako. Ang kutob na iyon ay nagdulot sa kanya ng kaba, ngunit kasabay nito, isang kakaibang pananabik ang pumuno sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagtungo si Chen sa Bonifacio Global City, BGC. Gusto niyang makita ang sikat na high street. Sa pagpalit ng ilaw trapiko, daan-daang tao ang sabay-sabay na tumawid. Isang kahanga-hangang tanawin. Ngunit dito man, ang parehong kaayusan tulad ng kahapon ang nananatili. Walang nagkakabanggaan, walang nagmamadali. Bawat isa ay naglalakad sa sariling bilis, ngunit sa kabuuan, isang perpektong pagkakaisa ang nabubuo. Pumasok siya sa isang coffee shop at mula sa kanyang upuan sa tabi ng bintana, pinanood niya ang tanawin. Sa katabing mesa, may dalawang babaeng nag-uusap. Ang kanilang mga boses ay napakahina na kahit pilitin ni Chen na pakinggan ay halos wala siyang maintindihan. Sa mga coffee shop sa New Zealand, natural na naririnig sa paligid ang usapan ng mga tao. Akala niya, ganoon ang normal. Ngunit dito, kahit ang usapan ng mga taong nasa tabi mo lang ay pinoprotektahan bilang isang pribadong espasyo. Pagsapit ng hapon, binisita niya ang Intramuros,
Ang mga kalsada ay puno ng mga turista at mag-aaral. Dito, mas masigla kaysa sa Makati o BGC. Ngunit kahit ganoon, mayroon pa ring isang pakiramdam ng pagpipigil. Ang mga tao ay nagtatawanan, nag-uusap at nagsasaya, ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi kailanman lumalagpas sa espasyo ng iba. Naisip niya, may pinoprotektahan ang mga tao sa bansang ito. Ang isang bagay na iyon ay hindi pa niya nakikita. Ito ay isang bagay na hindi nakikita. Parang hangin, ngunit tiyak na umiiral. Hindi pa niya naiintindihan kung ano talaga ito. Nang gabing iyon, naglalakad si Chen sa kahabaan ng Ayala Avenue. Ang mga puno na bumubuo ng berdeng tunnel, ang mga eleganteng gusali, ang mga taong dumaraan lahat ay maganda at magkakasuwato na parang isang pinta. Ngunit may tanong pa rin sa kanyang puso. Hindi niya talaga maintindihan ang kahulugan ng kaayusang ito. Nang maligaw siya, isang office worker ang nakapansin sa kanya at huminto. "Are you looking for something, ma'am?" tanong nito. Nang ipakita ni Chen ang mapa, magalang na ipinaliwanag ng lalaki ang direksyon. Hindi lang iyon, kinuha niya ang kanyang smartphone at ipinakita ang pinakamaikling ruta sa mapa at itinuro pa niya ang isang gusaling magiging palatandaan sa kanyang pagliko. Sa huli, bahagya siyang tumango at umalis. Nagulat si Chen sa kabaitan nito. Ngunit mas nagulat siya sa paraan ng paggawa nito, na para bang ito ay isang ordinaryong bagay. Walang bakas na iniisip niyang espesyal ang kanyang ginawa. Para itong natural na kilos, tulad ng paghinga. Pagsapit ng gabi, nagsimulang umulan. Walang dalang payong si Chen. Nang akmang tatakbo na siya papuntang istasyon, isang babaeng naglalakad sa tabi niya ang ikiniling ang kanyang payong upang hindi rin siya mabasa ng ulan. "Papunta po kayo sa station?" tanong ng babae. Nang tumango si Chen, ngumiti ang babae at sinabing, "Ah, pareho pala tayo ng direksyon." Sabay silang naglakad ng walang imik. Pagdating sa istasyon, sinabi lang ng babae, "Ingat po kayo." At nawala na sa loob ng istasyon. Pagbalik sa hotel, umupo si Chen sa kama at binalikan ang buong araw. Ang mga tao sa bansang ito ay matipid sa salita ngunit galante sa gawa. Iyon ang kanyang napagtanto. Sa New Zealand, nakikipag-usap ang mga tao gamit ang mga salita. "Okay ka lang? Tulungan kita? Salamat." Ang mga salitang iyon ang nag-uugnay sa mga tao. Ngunit sa Pilipinas, minimal ang mga salita. Sa halip, mga kilos ang nagsasalita, ang pag-aalok ng payong, ang pagtuturo ng daan, ang tahimik na pag-upo, lahat ng iyon ay mas malinaw na nagpapahiwatig ng isang bagay kaysa sa mga salita. Ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang isang bagay na iyon. Kinabukasan, binisita niya ang Quiapo. Ang paligid ng simbahan ay puno ng mga turista at mamimili, ngunit kahit dito, nananatili ang kaayusan. Ang mga tao ay pumipila, naghihintay ng kanilang pagkakataon at nirerespeto ang espasyo ng iba. May mga dayuhang turista na malakas magsalita, ngunit walang Pilipinong sumimangot. Tahimik lang nilang ginugugol ang kanilang oras. Habang naglalakad sa mga tindahan sa ilalim ng tulay, isang matandang lalaki ang huminto sa harap ng isang tindahan at maingat na tiningnan ang mga paninda. Ang tindero ay walang sinabi, naghintay lamang ng may mahinahong ekspresyon. Pagkatapos ng mga 10 minuto, umalis ang matanda nang walang binili. Ngunit ang tindero ay hindi nagpakita ng inis. Sa halip, sinabi pa niya, "Salamat po." Naisip ni Chen, ito ba ay isang diskarte sa pagbebenta o mayroon itong ibang pinahahalagahan? Maging sa New Zealand, mababait ang mga tindero, ngunit iyon ay kabaitan bilang bahagi ng customer service. Ang naramdaman niya dito ay medyo naiiba. Mayroong isang pakiramdam na para bang ginagawa lang nila ang nararapat bilang isang tao. Hapon, namasyal siya sa Luneta Park. Tapos na ang panahon ng pamumulaklak, ngunit marami pa ring tao sa parke. Habang nakaupo sa isang bangko, nakita niya ang isang maliit na bata na naglalaro ng bola. Gumulong ang bola hanggang sa kanyang paanan. Nang kunin ito ni Chen at ibalik sa bata, ang ina ng bata ay yumuko ng malalim mula sa malayo. Sa tanawing iyon, isa na namang tanong ang sumagi sa isipan ni Chen.
Bakit ang mga tao sa bansang ito ay madalas yumuko o tumango para magpasalamat, para humingi ng tawad, para bumati sa lahat ng pagkakataon? Yumuyuko sila. Hindi ito mukhang formalidad lang, kundi isang kilos na mula sa puso. Gabi, dumaan siya sa isang convenience store. Sa pagbabayad sa counter, maingat na inilagay ng kahero ang mga pinamili sa supot, iniabot ang sukli gamit ang 2 kamay, at sa huli ay yumuko ng bahagya. Nagulat si Chen. Simpleng pamimili lang ito, ngunit ang kaherong iyon ay seryosong naglingkod na para bang isang mahalagang seremonya ang kanyang tinapos. Pauwi sa hotel, may naalala siyang isang salita, pakikipagkapwa-tao. Isang konseptong natutunan niya sa kanyang klase sa Filipino, isang pakikipag-ugnayan na walang ibang tao. Ibig sabihin, isang pagtrato na hindi mababaw kundi mula sa puso. Ngayon lang niya tila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Pagbalik sa silid, habang pinagmamasdan ang gabi ng Maynila mula sa bintana, isinulat ni Chen sa kanyang kwaderno, ang mga tao sa bansang ito ay hindi umaarte. Ginagawa nila ang mga bagay na ito dahil gusto talaga nilang gawin. Ngunit ano ang motibasyon nila? Kinabukasan, sa almusal sa hotel, nasaksihan niya ang isang tagpo, isang matandang mag-asawa ang kumakain. Nang medyo nahihirapan ang lalaki, natural na inilapit ng asawa ang isang maliit na plato. Walang salitang namagitan sa kanila. Hindi rin nagpasalamat ng hayagan ang lalaki. Ngunit ang espasyo ay puno ng malalim na tiwala at pagmamalasakit. Napagtanto ni Chen, sa bansang ito, maraming bagay ang ginagawa ng walang imik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng pagiging malamig, kundi isang pagpapakita ng malalim na pag-unawa at konsiderasyon. Nagkakaintindihan kahit walang salita, o mas nagkakaintindihan dahil walang salita. Mayroong ganoong kultura dito. Nang araw na iyon, binisita niya ang isang rooftop bar na tanaw ang buong Metro Manila. Mula sa itaas, ang syudad ay malaki, komplikado, ngunit nakapagtatakang maayos. Libu-libong gusali, libu-libong kalsada, libu-libong tao, lahat ay gumagana sa ilalim ng isang uri ng kaayusan. Saan nagmumula ang kaayusang ito? Sa batas ba? Sa edukasyon? O sa isang bagay na mas fundamental? Maraming turista sa rooftop. Kabilang dito ang isang grupo na nagsasalita ng Chino. Malakas silang magsalita, kumuha ng litrato at magtawanan. Tiningnan ni Chen ang tagpo nang may magkahalong damdamin. Wala naman silang ginagawang masama. Nagsasaya lang sila. Ngunit ang mga Pilipinong nasa paligid ay halatang lumalayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chen. Ang distansyang ito ba ay mula sa prejudice? O mayroon bang ibang dahilan? Muling nagsimulang lumaki ang tanong sa kanyang isipan. Hapon, naglakad siya sa Greenbelt. Ang mga kalye na puno ng mga high-end boutique ay may sopistikadong adultong kapaligiran. Habang naglalakad at tumitingin sa mga display, nakita niyang may isang babae sa unahan na nahulog ang panyo. Isang dumaraan ang agad itong pinulot at ibinigay sa babae. Malalim na tumango ang babae at ang dumaraan ay bahagya ring tumango bago umalis. Ang buong pangyayari ay tumagal lang ng mga 10 segundo. Ngunit para sa kanya, ito'y isang mahalagang sandali. Ang mga tao sa bansang ito ay laging nakatingin sa kanilang paligid. Sinusubukan nilang mapansin ang pangangailangan ng iba. Hindi ito pagbabantay. Ito ay pagmamalasakit. Ngunit ano ang pamantayan ng pagmamalasakit na ito? Saan ito nanggagaling? Hindi pa rin niya alam. Nang gabing iyon, sa kanyang silid sa hotel, nagpasya si Chen na mag-search sa internet. Filipino manners, Filipino rules, Filipino culture. Maraming impormasyon siyang nahanap. Huwag maingay sa pampublikong sasakyan, pumila ng maayos, iuwi ang sariling basura, huwag magdulot ng abala sa iba. Totoo ngang ito ang mga patakaran sa Pilipinas. Ngunit kung patakaran lang, mayroon din yan sa ibang bansa. Mayroon sa New Zealand, mayroon din sa China. Kung gayon, bakit sa Pilipinas ay ganito na lang kung sumunod ang mga tao? Hindi naman mahigpit ang parusa. Hindi rin istrikto ang mga pulis. Ngunit kusa silang sumusunod sa mga patakaran. Habang nakahiga,
Patuloy na nag-isip si Chen. Mayroong isang bagay na hindi nakikita sa bansang ito. Isang bagay na parang hangin, tiyak na umiiral, ngunit hindi pa niya mahawakan. Ang pag-alam sa kung ano ito ang magiging sagot sa kanyang tanong. Sa paniniwalang iyon, siya ay natulog. Sa ika-5 araw ng kanyang paglalakbay, muling binisita ni Chen ang BGC. Hapon ng isang karaniwang araw, ang High Street ay puno ng mga estudyante at turista, mas masigla kaysa dati. Mahaba ang pila sa harap ng isang food stall, may musikang tumutugtog mula sa isang tindahan at nagtatawanan ang mga kabataan. Naglalakad si Chen, nagpapadala sa agos ng tao, nang biglang may nangyari sa unahan. Narinig niya ang usapang sino. Automatiko siyang napatingin doon. Isang grupo ng mga turistang Tsino, hawak ang mga street food na binili sa isang stall, ang malakas na nag-uusap, kumakain sila habang naglalakad, nagtatawanan at mukhang masaya. Medyo kinabahan si Chen habang pinapanood sila. Dahil sa mga nagdaang araw, natutunan niyang hindi masyadong maganda ang tingin sa pagkain habang naglalakad sa Pilipinas. Ngunit naisip niya, mga dayuhan sila, kaya't hindi nila alam at hindi maiiwasan. Siguro'y walang pumapansin. Ngunit sa sumunod na sandali, isa sa grupo, pagkatapos kumain, ay basta na lang itinapon ang barbecue stick sa daan. Sumunod ang isa pa, at ang pangatlo, humigit kumulang 5 stick ang gumulong sa bangketa. Nagpatuloy sila sa paglalakad na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Chen sa kanyang nakita. Natigilan siya. Bilang isang kapwa Tsino, nakaramdam siya ng hiya. Ngunit isang mas malakas na damdamin ang bumalot sa kanya. Nagbago ang hangin sa paligid. Tila ang dating maingay na kalye ay biglang tumahimik. Ang ingay sa paligid ay hindi nagbago, ngunit tiyak na may nag-iba. Lumingon siya sa paligid at napansin niya. Ang mga mata ng mga Pilipino ay nakatuon sa grupong iyon ng mga Tsino. Sa kanilang mga tingin, walang galit, walang salita ng paninisi. Walang sumita, walang nagtaas ng boses. Tahimik lang silang nanonood. Ngunit sa katahimikang iyon, tiyak na may damdaming nakapaloob. Ito ay pagkadismaya, paghamak at pagtanggi. Isang tahimik na pagtanggi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang panginginig sa buong katawan. Dahil hindi ito ipinahayag sa salita, mas matindi ang epekto nito. Kung may sumigaw sana, kung may nagreklamo sana, iyon ay isang reaksyong mauunawaan pa. Ngunit ang tahimik na pagtangging ito ay nagmumula sa isang mas malalim na lugar. Ito ay isang tahimik na pagpapahayag ng pagputol ng ugnayan na nagsasabing hindi tayo magkakaintindihan. May isang bagay na gumuho sa isipan ni Chen. Ito ang unang sagot sa tanong na pasan niya mula pa high school. Hindi galit ang mga Pilipino dahil Tsino sila. Ang kinagagalitan nila ay ang mismong kilos ng hindi pagsunod sa patakaran. Hindi nasyonalidad, hindi lahi, kundi kilos. Ang paniniwalang ito ay malalim na tumatak sa puso ni Chen. Ngunit kasabay nito, isang bagong tanong ang nabuo. Bakit ganito na lang kahalaga sa mga Pilipino ang mga patakaran? Bakit ganito na lang nila pinapahalagahan ang kaayusan? Kung hindi niya malalaman ang dahilan, hindi niya makakamit ang tunay na pag-unawa. Ganoon ang kanyang naramdaman. Umalis siya sa lugar na iyon, pumasok sa isang kalapit na coffee shop at umupo sa tabi ng bintana. Umorder siya ng kape at tahimik na tumingin sa labas. Ang mga kabataan sa BGC ay patuloy na masayang naglalakad. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, mayroong tiyak na kaayusan, nagsasaya sila sa kanilang kalayaan. Ngunit ang kalayaang iyon ay nasa loob ng hangganan na hindi nakakasagasa sa kalayaan ng iba. Nagdala ng tubig ang waiter. "Here's your water, ma'am," sabi nito sabay maingat na inilapag ang baso. Habang pinagmamasdan ang kilos na iyon, naisip niya, ang pagiging magalang na ito para kanino? Para sa customer? O para sa sarili niya? O para sa buong lugar na ito? Marahil ang sagot ay lahat ng nabanggit. Ang mga Pilipino ay hindi lang kumikilos para sa sarili. Kumikilos din sila para sa kabuuan. Ngunit hindi ito nangangahulugang isinasakripisyo nila ang sarili. Sa halip, sa pagbuti ng kabuuan, bumubuti rin ang individual. Baka mayroong ganoong siklo. Nagsimula siyang mag-isip ng ganoon. Nang gabing iyon, sumakay siya ng bus papuntang Tagaytay.
Ang loob ng bus ay nakakagulat na tahimik. Ang mga businessman ay nagbubukas ng laptop para magtrabaho. Ang mga pamilya ay nag-uusap ng pabulong at ang mga estudyante ay nagbabasa. Walang nagsasalita ng malakas. Walang gumagamit ng telepono. Tila hindi lang ito dahil sa patakaran. Isang matandang lalaki na nakaupo sa katabing upuan ang nagbukas ng maliit na baon. Ang kanyang kilos ay maingat, tinitiyak na hindi makalikha ng ingay. Maging sa pagbukas ng pambalot o paghiwalay ng kubyertos, lahat ay tahimik. Dahan-dahan siyang kumain at pagkatapos, maingat na tinipon ang kanyang basura at tumayo siya para dalhin ito sa basurahan. Pinanood ni Chen ang buong kilos na iyon at lubos na humanga. Hindi siya pinapanood ng sinuman, hindi siya sinusuri ng sinuman. Ngunit kumilos siya na para bang ito ang pinakanatural na gawin. Ito ay isang ugali. At kasabay nito, tila isang karangalan. Gabi na nang makarating siya sa Tagaytay. Nag-check-in siya sa hotel, iniwan ang gamit at lumabas. Ang bayan ay puno ng tahimik na ganda. Habang naglalakad sa mga kalye na may mga lumang bahay, pakiramdam niya'y huminto ang oras. Ngunit dito rin, buhay na buhay ang modernong Pilipinas. Nang dumaan siya sa harap ng isang restaurant, isang babaeng nakauniporme ang lumabas. Tila hinahatid niya ang isang customer. Yumuko siya ng malalim at nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa hindi na makita ang customer. Sa ganda ng kilos na iyon, napahinto si Chen. Kinabukasan, binisita niya ang People's Park in the Sky. Puno ito ng mga turista, ngunit sa gitna ng ingay, mayroon pa ring katahimikan. Kumukuha ng litrato ang mga tao, nagdarasal at pinagmamasdan ang tanawin, ngunit walang sumisigaw, walang tumatakbo. Para bang natural nilang nararamdaman ang kasagraduhan ng lugar. Sa harap ng isang groto, isang matandang mag-asawa ang taimtim na nagdarasal. Ang kanilang anyo ay solemne, napapalibutan ng katahimikang hiwalay sa ingay ng paligid. Naisip ni Chen, ano kaya ang kanilang ipinagdarasal? Kalusugan ng pamilya, kapayapaan sa mundo, o mas personal na hiling? Ngunit anuman ang nilalaman nito, ang kanilang paraan ng pagdarasal ay puno ng malalim na paggalang. Hapon, binisita niya ang Taal Vista Lodge. Ang tanawin ng bulkan na nakikita mula sa viewing deck ay napakaganda. Sa paligid ay may mga turistang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit tahimik na dinadama ng mga Pilipino ang ganda nito. Isang dalaga ang nakatitig lang sa bulkan ng higit sa 10 minuto. Sa pagmamasid sa kanya, naunawaan ni Chen na para sa mga Pilipino, ang kagandahan ay hindi isang bagay na kinokonsumo, kundi isang bagay na kinakausap. Pauwi na sana siya sa hotel nang mangyari ito. Bumaba si Chen sa isang taxi, nagbayad at isinara ang pinto. Pagkatapos ng ilang hakbang, napansin niya, wala ang kanyang bag. Sa sandaling iyon, tila hihinto ang kanyang puso. Nagmamadali siyang lumingalinga sa paligid. Ngunit ang taxi na naroon kanina ay wala na ni anino. Pitaka, smartphone, at pasaporte. Ang tatlong bagay na hinding-hindi dapat mawala sa isang turista ay nasa loob lahat ng bag na iyon. Nanigas ang kanyang mga paa at natigilan siya. Naging blanko ang kanyang isipan. Nawala ang lahat ng kanyang iniisip at salita. Nakakaintindi siya ng Filipino at kaya niyang makipag-usap kahit paano. Ngunit sa sandaling iyon, naging blanko ang kanyang isip at walang lumabas na salita. Anong gagawin ko? Kanino ako hihingi ng tulong? Ni pangalan ng hotel na tinutuluyan niya ay hindi niya maalala. Nagsimulang uminit ang kanyang mga mata sa isang banyagang bansa, mag-isa at nawalan ng lahat. Ganoong uri ng kawalan ng pag-asa ang dumating. Okay lang po ba kayo, ma'am? Isang boses ang narinig niya sa tabi. Pag-angat ng kanyang mukha, isang lalaking nakauniporme ng security guard ang nakatingin sa kanya nang may maamong mga mata. Isang lalaking nasa edad 50 na ang nakatayo sa malapit. Ang kanyang ekspresyon ay tila handang damayan ang pusong puno ng pangamba. Sinubukan niyang magpaliwanag sa kanyang pautal-utal na Filipino. Taxi, bag, naiwan, hirap niyang sabi. Ngunit tila agad naunawaan ng lalaki ang sitwasyon. Naiwan niyo po ang gamit niyo sa taxi, sabi niya. Desperadong tumango si Chen. Mahinahon na ngumiti ang lalaki. Huwag po kayong mag-alala.
Mahahanap po natin yan, tiyak. Ang mga salitang iyon ay hindi lang simpleng pampalubag loob, mayroon itong himig ng kasiguraduhan. Para bang sinasabi niyang natural lang na mahanap ito. Ako po si Mang Cardo, sabi ng lalaki at magalang na tumango. Pauwi na raw sana siya mula sa trabaho nang mapansin niya si Chen. Agad niyang sinimulang ayusin ang sitwasyon. Una, tawagan natin ang taxi company. Naalala niyo po ba kung anong taxi? Umiling lang si Chen. Hindi niya maalala, ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Mang Cardo. Okay lang po, tawagan nating isa-isa ang mga taxi company na bumibiyahe dito. Basta alam natin ang oras at lugar, malaki ang tsansang mahanap yan. Kinuha niya ang kanyang smartphone mula sa bulsa. Isa-isang tinawagan ang mga kumpanya. Si Chen ay nakatingin lang sa kanya, tulala. Para sa isang dayuhang hindi niya kilala, ginagawa niya ang lahat ng ito. Bakit? Sa ikatlong tawag, biglang nagliwanag ang mukha ni Mang Cardo. Nahanap na po, nasa kanila na raw po ang bag. Sa isang salitang iyon, ang mga luhang pinipigilan ni Chen ay biglang bumuhos. Isang pasasalamat na hindi masabi ang pumuno sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Pero huwag po muna tayong kampante. Samahan ko na po kayo sa presinto para mag-report. Magiliw na sabi ni Mang Cardo at nagsimulang maglakad. Unti-unting inaalis ang kanyang pangamba. Walang masabi si Chen. Tumango lang siya. Sinamahan siya ni Mang Cardo sa kalapit na police station at halos si Mang Cardo na ang nagpaliwanag sa mga pulis. Itong ginang po ay turista mula China at naiwan niya ang bag niya sa taxi. Natawagan na po ang taxi company at nahanap na ang bag. Sa presinto, napakagalang ng mga pulis. Tinanong nila ang sitwasyon at agad na inihanda ang mga kinakailangang dokumento. Tinawagan din nila ang taxi company para kumpirmahing ligtas na nakatago ang bag. Nang matapos ang lahat ng proseso, nakahinga ng maluwag si Chen. Magiliw siyang kinausap ni Mang Cardo. Ihahatid ko na po kayo sa hotel nyo. Gabi na po at baka natatakot pa kayo. Umiling si Chen. Sobra-sobra na po. Maraming salamat po. Kahit pautal-utal ang kanyang Filipino, tila na iparating niya ang kanyang pasasalamat. Ngumiti si Mang Cardo. Normal lang po yan dito sa Pilipinas. Kapag may nangangailangan ng tulong, natural lang na tumulong. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, naunawaan ni Chen na hindi espesyal na mabait ang taong ito. Ito pala ang normal sa bansang ito. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang silid, tahimik siyang umiyak habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng damdaming hindi maipaliwanag kapag nakasalamuha ka ng isang bagay na napakadakila. Ang ipinakita ni Mang Cardo ay hindi lang simpleng kabaitan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay habang nakahiga at nakatingin sa kisame. Naisip niya, kung ako ang nasa parehong sitwasyon, ano kaya ang gagawin ko? Sa New Zealand man o sa China, siguro'y lalapitan ko ang isang taong nangangailangan. Ngunit kaya ko bang mag-alay ng aking oras ng ganito katindi, ng ganito kanatural? Hating gabi, tumawag ang front desk ng hotel. Ma'am Chen, tumawag po ang taxi company. Ihahatid daw po nila ang bag ninyo dito sa hotel bukas ng umaga. Nang marinig iyon, muling naluha si Chen. Nahanap na, totoong nahanap na. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan, dumating ang isang kinatawan mula sa taxi company. Yumuko siya ng malalim at iniabot ang bag. Pasensya na po sa abala. Ito po ang naiwan ninyong gamit. Kinuha ni Chen ang bag at tiningnan ang laman. Pitaka, smartphone, pasaporte lahat ay naroon. At ang mas nakakagulat, hindi nagalaw ang laman ng pitaka. Ang pera, mga credit card, lahat ay kumpleto. Walang kulang kahit isang sentimo. Hindi makapaniwala si Chen. Para sa kanya na naninirahan sa ibang bansa, ito ay isang himala. Ang New Zealand ay isang ligtas na bansa. Ngunit kung may maiwan ka sa taxi, walang garantiya na maibabalik ito ng buo. Ganoon kahit saan sa mundo. Ngunit sa Pilipinas, ito ay normal lang. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Mang Cardo. Nagpadala ng mensahe si Chen kay Mang Cardo. Nagpalitan sila ng numero bago maghiwalay. Naibalik na po ang bag ko. Maraming salamat po talaga.
agad siyang nakatanggap ng sagot. Mabuti naman po. Enjoy your trip in the Philippines. Sa maikling sagot na iyon, makikita ang pagkatao ni Mang Cardo. Hindi siya umaasa ng pasasalamat. Ginawa lang niya ang nararapat. Ang ganoong pananaw ay ramdam sa bawat salita. Nang araw na iyon, nagtungo si Chen sa Cebu. Sa loob ng eroplano, binuksan niya ang kanyang kwaderno at sinimulang isulat ang mga natutunan niya sa mga nakaraang araw. Hindi galit ang mga Pilipino sa mga Tsino. Ang tinitingnan nila ay hindi nasyonalidad kundi kilos. Pagkasulat ng pangungusap na ito, huminto si Chen, ngunit naramdaman niyang hindi ito sapat. May mas malalim na katotohanan. Kailangan niyang isulat iyon. Ang pinoprotektahan ng mga Pilipino ay hindi mga patakaran. Ito ay isang bagay na mas malaki, maaaring tawaging hangin. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit tiyak na umiiral. Pagdating niya sa Cebu, ang syudad ay puno ng buhay. Ang Basilica del Santo Niño, ang Magellan's Cross, ang mga naglalakad na tao, iba ang kapaligiran kumpara sa Maynila. Ngunit ang kaayusang nasa ilalim nito ay pareho. Mahaba ang pila sa harap ng isang tindahan ng lechon. Pumila rin siya. Habang naghihintay ng mga 30 minuto, walang sumingit sa pila, walang nagreklamo. Lahat ay tahimik na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Nang siya na ang aan, kinuha niya ang lechon. Mag-ingat po, mainit, sabi ng tindera. Sa isang salitang iyon, uminit ang puso ni Chen. Isa na naman itong anyo ng pagmamalasakit. Habang kumakain sa isang kalapit na parke, isang matandang lalaki ang umupo sa tabi niya. Walang sinabi ang matanda, nakatingin lang sa dagat. Sumabay si Chen sa pagtingin sa dagat. Hindi sila nag-usap, ngunit komportable ang sandaling iyon. Dalawang hindi magkakilala na nagsasalo sa isang espasyo, nananatiling payapa nang hindi sinasaklaw ang hangganan ng bawat isa. Ang ganitong kapaligiran ay pinahihintulutan dito. Hapon, habang naglalakad sa mga nagtataasang gusali sa Cebu Business Park, nasaksihan niya ang isang maliit na pangyayari. Isang bata ang muntik ng madulas sa escalator. Agad na iniabot ng lalaking nasa likod niya ang kanyang kamay at sinalo ang bata. Ilang beses na yumuko ang ina ng bata at bahagya ring tumango ang lalaki at doon natapos ang lahat. Sa panonood ng buong pangyayari, lubos na humanga si Chen. Walang nag-iskandalo, walang nagpabida. Ginawa lang ang kailangang gawin ng natural, iyon lang. Ngunit sa iyon lang, nakapaloob ang diwa ng bansang ito. Nang gabing iyon sa hotel, muli niyang binuksan ang kanyang kwaderno. At sa wakas, naisulat niya ang sagot sa kanyang tanong. Hindi hinuhusgahan ng mga Pilipino ang tao base sa nasyonalidad. Ang tinitingnan nila ay kung ang pagmamalasakit sa kapwa ay naipapakita sa gawa. Ang Pilipinas ay isang bansang binuo ng hangin. Ang hangin na ito ay nabubuo sa pamamagitan ng konsiderasyon sa kapwa. Sa mga taong gumagalang sa hangin na ito, tumutugon sila ng may walang hanggang kabaitan. Ngunit sa mga taong binabaliwala ito, tahimik silang lumalayo. Hindi ito pagtanggi, kundi pagprotekta sa sarili. Nang marating niya ang sagot na iyon, isang malaking pagbabago ang nangyari sa puso ni Chen. Dati, ang tingin niya sa kalayaan ay kawalan ng limitasyon. Ang kumilos ayon sa gusto, ang mamuhay ayon sa gusto, iyon ang pinaniniwalaan niyang kalayaan. Ngunit ang nakita niya sa Pilipinas ay medyo naiiba. Tiyak na may mga patakaran at limitasyon dito. Huwag mag-ingay, pumila, respetuhin ang espasyo ng iba. Ngunit sa loob ng mga limitasyong iyon, mayroong malalim na kalayaan, ang kalayaang mamuhay ng payapa, ang kalayaang hindi magambala ng iba, at ang karangalan na hindi ka rin nakakasakit ng kapwa. Ang realisasyong iyon ay tahimik, ngunit tiyak na nagbago ng kanyang mga pinahahalagahan. Kinabukasan, dumalo si Chen sa isang pagdiriwang ng Sinulog Festival. Marahil ay higit sa 100,000 tao ang nagtipon. Sa kabila ng dami, ang lugar ay nakapagtatakang maayos. Mga pamilya, grupo ng kabataan, matatandang mag-asawa, lahat ng henerasyon ay naroon, ngunit lahat ay natural na sumusunod sa kaayusan. Ang basura ay inuuwi o itinatapon sa tamang lugar, pumipila, hindi sumisigaw. Lahat ay natural na ginagawa. Sa harap ng isang booth, isang maliit na batang babae ang umiiyak.
Tila naligaw. Agad na huminto ang ilang tao. Lumapit ang mga staff at magiliw na kinausap ang bata. Nag-aalalang nakatingin din ang mga tao sa paligid. Nang mahanap ang mga magulang, umiiyak na yumakap ang bata sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, nakahinga ng maluwag ang mga tao sa paligid at tahimik na umalis. Pinanood ni Chen ang tagpong iyon at muntik ng maluha. Ito ang diwa ng bansang ito. Bawat isa ay umaasa sa kaligayahan ng iba. Bawat isa ay nakikiramay sa kalungkutan ng iba. Hindi ito pagkukunwari. Hindi ito kalkulado. Ginagawa nila ito dahil naniniwala silang ito ang tama. Pauwi, sa loob ng eroplano, naisip ni Chen habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano ang natutunan ko? At ano ang dapat kong gawin mula ngayon? Malinaw ang sagot. Isabuhay ang mga natutunan ko sa Pilipinas. Hindi ito panggagaya sa Pilipinas. Ito ay pag-unawa sa diwa ng pagmamalasakit at pagsasabuhay nito sa sarili kong paraan. Sa huling araw, sa eroplanong pabalik, isinulat niya ang kanyang huling tala. Ang tahimik na kabaitan ang pinakamalakas na kultura sa mundo. Umiiral ito hindi dahil may nakatingin, kundi dahil naniniwala kang ito ang tamang gawin. Ang bansang Pilipinas ay binuo ng mga ganoong tao. Pagdating sa airport, nag-check-in siya. Habang naghihintay sa departure lobby, pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. Mga taong payapang pumipila, pamilyang tahimik na nag-uusap, mga staff na magalang na tumutugon, lahat ay nagpapakita ng kagandahan ng bansang ito. Nang lumipad ang eroplano, at habang pinagmamasdan ang unti-unting pagliit ng Pilipinas mula sa bintana, naisip ni Chen, baka nahulog na ang loob ko sa bansang ito. Ngunit hindi dahil sa panlabas na ganda. Lubos akong naantig sa espiritualidad ng bansang ito, sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Pagbalik sa New Zealand, nagbago si Chen. Hindi ito isang biglaang pagbabago, ngunit tiyak na nagbago ang kanyang mga kilos. Kapag may nakitang basura sa daan, pinupulot niya ito. Kapag sumasakay ng bus, tumutulong siyang ayusin ang pila. Kapag nakikipag-usap sa coffee shop, iniingatan niya ang lakas ng kanyang boses. Sa library, ibinabalik niya ang upuan sa tamang lugar. Maliliit na kilos ito. Walang pumupuri sa kanya. Baka walang nakakapansin, ngunit nararamdaman ni Chen na tama ang ginagawa niya. Dahil naunawaan niyang iyon ang pagmamalasakit sa kapwa. Sa klase niya sa graduate school, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang sinusunod ng mga Pilipino ay hindi mga patakaran, kundi paggalang sa isa't isa. Ang paggalang na ito ay naipapakita sa pamamagitan ng maliliit na kilos. At ang kabuuan ng mga kilos na ito ang lumilikha ng pagkakaisa sa buong lipunan, sabi niya. Seryosong nakinig ang kanyang mga kaklase. At marami silang tanong, hindi ba't isa itong uri ng pagsupil? Hindi ba't nalilimitahan ang kalayaan ng individual? Iba't ibang opinyon ang lumabas. Magalang na sumagot si Chen. Magkaiba po ang pagsupil at disiplina sa sarili. Ang mga Pilipino ay hindi pinipilit, kusa nilang ginagawa ito. Dahil naiintindihan nilang ito ay para sa kabutihan ng lahat, na sa huli ay para rin sa kanilang sariling kapakanan. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, kinausap siya ng kanyang propesor. Napakagandang pananaw. Ngunit para maging isang tesis, kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri. Tumango si Chen. Ang kanyang pananaliksik ay nagsisimula pa lang. Ilang buwan nang lumipas, nagsimula na namang magplano si Chen na bumisita sa Pilipinas, hindi na para sa pananaliksik, kundi para mas malalim na maunawaan ang bansang ito. At kung posible, gusto niyang manirahan dito balang araw. Ganoon na ang kanyang naiisip. Isang araw, habang nanananghalian sa cafeteria ng universidad, may mga estudyanteng Chino na malakas mag-usap. Medyo naiinis ang mga estudyante sa paligid. Tumayo si Chen at nilapitan ang mga estudyante. Excuse me, medyo malakas po yata ang boses ninyo. Baka nakakaabala na po sa iba. Nagulat ang mga estudyante, ngunit ngumiti si Chen ng magiliw. Dati, hindi ko rin to napapansin, pero ang konsiderasyon pala sa kapwa ay napakahalaga. Medyo nahihiyang tumango ang mga estudyante at hininaan ang kanilang boses. Nang gabing iyon, nag-post si Chen sa social media.
Ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa Pilipinas ay ang pagmamalasakit ay ipinapakita sa gawa, hindi sa salita, at ang kilos na iyon ay hindi nagbabago kahit walang nakatingin. Maraming reaksyon ang post na ito. Mga komento ng pagsang-ayon, mga komento ng pagtatanong. Ngunit patuloy na nakipag-usap si Chen dahil naniniwala siyang ang pagbabahagi ng kanyang natutunan ay ang paraan niya ng pagtanaw ng utang na loob. Nagbabalak si Chen na magpatuloy sa doctoral studies. Ang kanyang research topic, pakikipagkapwa-tao at social harmony sa lipunang Pilipino. Ang tanong na bumagabag sa kanya noong high school ay nagiging isang akademikong pag-aaral, ngunit ang tunay niyang pinahahalagahan ay hindi ang kaalamang akademiko, kundi ang paraan ng pamumuhay na natutunan niya mula sa mga taong nakilala niya sa Pilipinas. Ang kabaitang walang hinihinging kapalit na ipinakita ng isang lalaking nagngangalang Mang Cardo, ang katapatang ipinakita ng taxi driver. Ang tahimik na pagmamalasakit na ipinakita ng hindi mabilang na taong nakasalubong niya sa daan. Lahat ng iyon ay nagpabago sa kanya bilang isang tao, at ang pagbabagong iyon ay kumakalat na rin sa kanyang paligid. Ang pagmamalasakit ay nakakahawa, ang isang maliit na kilos ay nakakaantig ng puso ng iba, at ang taong iyon ay makakaimpluwensya naman sa iba. Sa ganoong paraan, marahil ay unti-unting bumubuti ang mundo. Ang itinuro sa kanya ng Pilipinas ay hindi kung paano lumikha ng isang perpektong lipunan. Dahil walang perpektong lipunan, may mga problema rin ang Pilipinas, may mga hamon din. Ngunit sa kabila nito, ang paninindigan ng mga taong magmalasakit sa isa't isa iyon ang pinakamagandang bahagi ng bansang ito. Araw-araw, patuloy na isinasabuhay ni Chen ang maliliit na gawain, ang pagpindot ng open button sa elevator, ang pagpapasalamat sa kahero, ang pagbibigay daan, ang pagpulot ng basura. Hindi kapansin-pansin ang mga kilos na ito, ngunit nararamdaman niyang ang kabuuan nito ang nagpapayaman sa kanyang pagkatao. Ikaw, anong maliit na kabaitan ang naranasan mo sa Pilipinas o sa iyong pang-araw-araw na buhay, may sandali bang naantig ka sa pagmamalasakit ng iba? Ito ba ay sa pamamagitan ng salita o sa isang tahimik na kilos? Walang hangganan ang pagmamalasakit. Sa kabila ng pagkakaiba sa kultura, kayang maging mabuti ng tao sa kapwa, at ang kabaitang iyon ay tiyak na aabot sa puso ng iba. Tulad ng natutunan ni Chen sa Pilipinas, kaya rin nating isabuhay ang maliliit na pagmamalasakit sa ating araw-araw. Ang tahimik na kabaitan ay hindi isinisigaw, ngunit tiyak na umiiral ito at unti-unting binabago ang mundo. Ang iyong karanasan, ang iyong saloobin, sana'y ibahagi mo sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa huli, paki-subscribe at i-like ang aming channel.